Ito yung total, 15,370 pesos lang. At ayun na nga, nandito na ang pinaka-inaabangan, pinaka-requested at pinaka-inuulit-ulit sa comment section. Dun-dun-dun! Ito yung total, This is just 15,370 pesos for just the system unit itself. So, system unit lang yun. Ito lang, dito lang tayo mag-focus. Wala pa yung monitor and yung paraphernalias natin. Pero, nga, at least, meron na tayong mabubuo for our 15,000 pesos. Actually, pwede nyo pa itong mapababa ng kahit konti. Pero, bibigyan ko kayo ng advice kung ano yung mas magandang milhin and yung mga alternatives nito and kung bakit natin siya pinili. At ang maganda rito, lahat ng parts na binili ko ay nakuha ko lang rin naman sa Shopee. Kaya lahat ng link ay ilalagay ko rito sa ating YouTube shopping link and pwede mo nang i-check or i-add to cart and i-check out nang hindi lumalabas sa ating YouTube platform. Panoorin mo lang tong video mula umpisa hanggang dulo at ibibigay ko sa iyo lahat ng guidelines kung paano talaga makakatipid at makakasulit sa pagbili natin online. So umpisa na natin yan. Sa ating processor, meron tayong AMD Ryzen 5 5500 GT. Para sa akin ito yung pinakasulit ngayon sa ating budget build kasi previously meron tayong 5600 GT. Mas mura to ng konti. Research ko, hindi naman sila nagkakalayo ng pinaka-performance. And for the price, tingin ko mas sulit ito dahil nasa budget build tayo. Pero kung meron kayong extra, pwede nyo rin naman bilhin yung 5600 GT. Meron din naman 5600G. Pero yung T is for turbo. So, ibig sabihin, mas malakas ng konti. Pero, nasa ganong price range. Pero since limited tayo sa 15,000 pesos, ito na lang yung kinuha ko. Ang maganda kasi rito, syempre, kahit wala ka pang video card is mapapagana mo na siya. Ngayon, may mga nagtatanong, Kuya Riggs, pwede rin po ba akong mag-upgrade ng video card kahit meron na akong previously integrated graphics ng aking processor? So, ang sagot ay yes na yes. Pwede kang mag-upgrade ng video card pero siguraduhin mo lang maganda yung power supply mo para hindi mabitin yung ating video card kapag nag-upgrade na tayo. 5500 GT. So, nakuha ko to sa sulit na price na 5,079 pesos only using our voucher. Para naman sa ating motherboard, ang kinuha ko is itong Gigabyte B450MK. So, nakuha ko lang to ng 2,885. Pero meron pa diyang mga mas mura na brand like yung ASRock tsaka yung MSI. Ang tip ko sa inyo para medyo mas makakuha kayo ng magandang voucher is mag-abang kayo ng payday sale. O kaya naman ng mga event sale like 11/11 and or 12/12. And for this build, hindi naman natin kailangan ng sobrang fancy na motherboard. Ang kailangan lang natin is reliable. Sinasabi kong fancy is like yung meron ng Wi-Fi, tapos 4 yung kanyang slot. So, para sa build naman natin is, I think, sakto na talaga to. Nga pala, meron pang mga mas mura like yung A520 tsaka yung B350. Nasa mababa na talaga eh. Siguro kung sobrang kailangan nyo ng magtipid, siguro yun yung tignan nyo. But for this build, pasok pa sa atin to yung B450M. So, yun yung kinuha natin. Ngayon, para naman sa ating RAM, ang kinuha ko is yung T-Create ng Team Group. So, parang T-Force din to, pero I think yung T-Force nila is gaming na medyo mas mahal ng konti and wala rin tong ARGB ilaw-ilaw. So, syempre, nagtitipid tayo. Ito na lang kinuha ko. But this is really good. Kasi nga, 16GB na rin and 3,200 MHz yung kanyang speed. Actually, meron pang mas mura dito yung PNY na walang heatsink. Mas mura siya ng mga 400 pesos. Nakuha natin to ng 2,450 lang. With voucher ha. Ngayon, mas gusto ko kasi to yung may heatsink na nga. Tsaka medyo white siya. I mean, gray. So, hindi man siya white. At least, mas malapit sa white. I mean na magbabagi talaga sa build natin. Ito yung pinili ko kasi tingin ko sa tatlo na pagpipilian ko, yung PNY tsaka yung silicone. Ito yung mas maganda kasi nga meron na siyang heatsink. Tsaka tingin ko mas reliable to. Nga pala, kahit budget build lang tong PC natin is kinuha ko pa rin yung 16GB. Baka may nagtatanong, pwede rin ba 8GB na lang para mas makamura? Actually, yun yung sikreto para hindi naglalag yung PC. Dagdagan mo ng RAM. So pag mas maraming RAM kasi, mas marami kang tab na ma-open, mas marami kang sabay-sabay na task na magagawa kapag naka 16GB ka. Basically, para sa 2025 build, 16GB na yung pinaka minimum requirement. Kung nasa 8GB ka, I think that's below standard. So, para hindi ka talaga mag-lag and hindi ka mabitin sa iyong PC build, 16GB mo na. And para naman sa ating storage, ito yung nakuha kong pinakamura. I think maasahan ko, reliable kasi yung brand niya is Colorful. Kung hindi kayo familiar sa brand ng Colorful, meron din siyang mga GPU, which is good for the price na rin naman kasi 1,089 lang natin siya nakuha. 256GB
GB na siya. So baka may magtanong, pwede rin ba 128 lang yung kunin natin? Nasa 500 to 700 lang din yon. Pwede rin naman, tingin ko. Kaso lang, for me, since pasok pa naman siya sa ating budget, konti lang yung i-add natin and 256 na siya para sa ating Drive C. So, yun na lang yung kinuha ko. Pero kung 128 lang yung kaya ng budget nyo, I think goods pa rin naman yun. Pwede rin ba na SATA SSD? Hindi yung ganitong NVMe? Pwede rin naman. Kaso lang, since ito lang yung magiging drive ko para di sa ating build, so ito na lang yung kinuha ko. Yung iba konti na lang naman talaga yung price para dito sa M.2. So, yun na lang yung kinuha natin. Para naman sa ating power supply, ito yung nakuha ko. Actually, nandito na yung laman. Yung ating FSP Hyper K 600 watts. So actually meron pang mas mura dito, like yung 500 watts niya. Pasok naman siya sa budget. Ito na lang yung kinuha ko. Mas maganda kasi kung iisipin mo na mag-upgrade ka ng video card in the future, sulit na talaga tong pagbili mo rito. Ngayon, meron pa nga mas mura, like yung Acer and yung Silverstone yata. I think yung Silverstone. Yun lang yung pwede kong ma-recommend aside from this. Pero yung iba na hindi mas branded, as ang mura, hindi ko na yung ma-recommend. Ang titignan nyo rito is yung may 80 plus certification. Pero kasi kung meron kang parts na hindi pwedeng pipirin sa pag-build ng PC is ito na yung power supply. So, do your own research. Meron akong video dito kung paano talaga mamili ng every parts in details. So, medyo mahaba yung video na yan pero sulit. Ayun, lalong-lalo na sa pagbili ng power supplies. Ayun nga, ito yung nabili natin for just 2,399 pesos lang. Para sa akin, sulit na yan. Kung tingin nyo, mura pa yung kailangan nyo or mas mababa pa sa price na to, make sure lang na kakayanin siya in the future ng video card nyo. So, yung binibuild natin ngayon is, kumbaga, upgrade ready na siya. Kung makakaipon kayo siguro next year or next month ng video card, mas sulit na yung pagbili nyo rito sa power supply natin. Kung may tanong kayo, comment nyo lang sa comment section and lahat naman nga ng parts na nababanggit natin is nandito sa Shopee link natin. Ang maganda kasi dito, tama yung link, hindi scam yung link na kiniklik nyo. Last na natin, dalawa pa pala. So sa case, dito sa fans, since budget build lang yung kinuha natin, ito yung nakuha ko, yung G-Storm, 510 pesos. Pero meron pang mas mura dito, yung YGT yata, nasa 410, mas mura ng 100. And yung ating case na white na lang yung pinili ko para mas magandang tignan. Nakuha lang natin ng 958 pesos. I think goods na to kasi nga, or yung type na makikita mo yung both sides, yung front na side tsaka yung right side na masu-showcase yung mga parts. Mas maganda kasi tignan pag ganito no? Parang mas mukhang mahal kahit budget build lang. And sa ating cooler naman, yung binili ko na 5500 GT is may kasama ng stock fan. So, maganda dito, hindi mo na rin kailangan bumili ng thermal paste. Unless bibili ka ng aftermarket cooler kasi kailangan mo pa siyang lagyan ng thermal paste. So, yung thermal paste, wag mong bilhin yung tigsa 50, wag mo itong bilhin. Ang bili mo yung ganito, yung may brand like Deepcool, tsaka yung isa pa, Arctic. Yung Arctic pala, lalagay ko na lang sa baba yung link baka kasi hindi matag kasi hindi ko siya ma-showcase. Pero ito, ang maganda nga rito, yun, meron na siyang thermal paste. So, hindi mo na kailangan bumili pa ng thermal paste separately. Pero kung bibili ka, mura lang din naman yun, nasa 150. Ang marerecommend ko na cooler is itong Jungle Leopard na S40. Maganda rin siya. And meron din ditong itong InPlay na S20 CPU cooler. I think goods din siya. Kaso lang ang hindi ko gusto rito is maliit yung fan niya. So kung bibili kayo, I think nasa, hindi ko alam kung magkano talaga to. Ito nasa 200 or 300 pesos S40. So maganda rin to. So siya, mas maganda ng konti. Pero this is out of the budget na kasi yung kagamitin lang natin is yung stock cooler. Pero kung gusto nyo nga, medyo mas maganda siya. Tignan dito. So ito yung pinaka mare-recommend ko na budget aftermarket cooler. So Jungle Leopard S40. So yun mga Trumps, no, ito na yung ating nabuong PC. Certified working naman siya and hindi ko na siya binuksan kasi nasisilaw ako dun sa RGB niya rito pag malapit sa akin Gusto ko pakita sa inyo, ang bilis Sabi ko sa inyo, ang bilis pagka M.2 yung ginamit nyo. Ulitin ko on ko tapos bilangan natin kung gaano siya kabilis mag-boot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10 seconds lang. Ang bilis Para sa ano, bilis to para sa 15,000 pesos na PC. Kumbaga, hindi ka na mag-aantay. Kung BA ka, tapos pag gising mo, turn on PC, di ka malilate. Astig. Ganda. At tapos may remote siya. Red. Wow, galing May remote. Green. Galing Para sa 15,000 na to, hindi na to masama. Sumaya ako nung na-build natin to. But nevertheless, this is the perfect 15,000 PC build which I can think of. Para sa akin, ito na talaga yung pinaka-sagad sa presyo. Actually, pwede mo pa rin nga mapababa yung ating price. But I don't recommend na mag-downgrade pa kasi kung kasya naman, kung yun naman talaga yung pinaka-budget natin, mag-stick na lang tayo with it and hindi naman kayo magsisisi doon sa ating PC build. Perfect to for light gaming, light video editing, pero solid na solid para sa mga virtual assistants na gustong mag-work from home. Gusto ko pa sana ilagay dito yung kung paano natin na build pero I will just put it on the separate video kasi nga gusto na natin tong i-share sa inyo para makahabol kayo sa 11/11 Shopee sale event na mangyayari. Of course, on November 11. So pwede nyong abangan lahat ng parts na nabanggit ko rito sa ating YouTube shopping link dito para makatipid kayo and makakuha rin ng mga vouchers. And gusto ko rin nga sana siyang itest sa mga games pero hindi ko alam kung ano mga games yung nilalaro ng mga subscribers ko. Kaya pwede nyo i-comment down below kung ano yung mga games na gusto nyong itest natin dito at papacheck ko siya sa mga gamers kong friends. So make sure din na nakasubscribe ka sa ating channel at naka-on ang notification bell para ma-update ka sa ating susunod na video. Pakiabangan mo na rin kung paano natin ito na build and kung ano yung mga kadalasang ginagawa kapag nag-i-install ng Windows 11. Hopefully, nagkaroon ka ng idea kung paano ma-budget ang iyong 15,000 pesos sa pagbili ng iyong sariling gaming or personal PC. So yun lang naman mga trops. Kung may question nga kayo, i-comment nyo lang dyan para masagot natin and see you on the next video. Bang! Bang, bang, bang. Pasko na, meron ng PC show.